Mga binibini at Ginoo, isang malaking pagbabago sa geopolitika ang kasalukuyang yumayanig sa gitnang silangan habang ang mga estratehikong piraso sa pandaigdigang chessboard ay nagsisimulang gumalaw sa paraang hindi pa nakikita noon. Isang balitang yumanig sa mga sentro ng kapangyarihan mula Washington hanggang Brussels ang paglapag ng tinaguriang utak ng digmaan ng Russia ang Ilyushin Il-80 sa Tehran, Iran. Ang pagdating ng dambuhalang sasakyang panghimpapawid na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbisita ng Estado, kundi isang direktang hamon sa umiiral na kaayusang pangseguridad. Ang Ilyushin Il-80 ay isang lumilipad na sentro ng utos at kontrol na idinisenyo para sa pinakamalalang senaryo ng digmaang nuklear, at ang presensya nito sa teritoryo ng Iran ay nagpapadala ng isang malamig at malinaw na mensahe sa administrasyon ni Donald Trump sa Estados Unidos. Habang ang Washington ay patuloy na nagtatakda ng mga pulang linya tungkol sa programang nuklear ng Iran, ang Moscow ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapakita ng konkretong suportang militar na nagpapataas sa kakayahan ng Tehran na pamunuan ang mga puwersa nito sa gitna ng matinding krisis. Ang pagpapakitang gilas na ito ng Russia ay nagaganap sa isang napakadelikadong panahon kung kailan ang tensyon sa pagitan ng Israel, Iran at ng mga kaalyado sa kanluran ay nasa rurok na. Kasabay ng paglapag ng Ilyushin Il-80, ang mga pinagsamang pagsasanay militar ng Russia, China at Iran sa malapit sa Strait of Hormuz ay lalong nagpakitid sa estratehikong espasyo sa rehiyon. Ang kipot na ito, na nagsisilbing daluyan ng halos 20% ng supply ng langis sa buong mundo, ay naging sentro ng isang multi-layered na depensiba. Bawat paggalaw sa himpapawid at sa karagatan ay sinusubaybayan na ngayon ng NATO ng may matinding pagkabahala. Ang mga kaganapang ito ay naghuhudyat ng pagpasok ng gitnang silangan sa isang yugto ng mataas na tensyon kung saan ang bawat unilateral na kalkulasyon ay kailangang muling suriin. Ang mga susunod na kaganapan ay inaasahang magdadala ng mas marami pang sorpresa sa pandaigdigang seguridad. Sa loob ng Tehran, ang presensya ng sentro ng utos na ito ay nagbibigay sa pamunuan ng Iran ng isang antas ng proteksyon at koordinasyon na dati ay para lamang sa mga superpower. Ang Ilyushin Il-80 ay may kakayahang panatilihin ang komunikasyon sa mga madiskarteng puwersa kahit na ang infrastruktura sa lupa ay nawasak na. Ito ay isang simbolo ng soberanya sa gitna ng matinding presyur. Ang mensaheng ipinadala kay Donald Trump ay hindi maligoy. Ang anumang pagkilos militar laban sa Iran ay haharap sa isang pinagsama at teknolohikal na sopistikadong tugon. Sa bawat talumpati mula sa White House tungkol sa mga parusa at kapangyarihang militar, ang Russia ay naglalagay ng isang mabigat na panimbang sa anyo ng kanilang pinakalihim na teknolohiya sa utos at kontrol. Ang estratehikong galaw na ito ay nagpabago sa dinamika ng negosasyon, kung saan ang Iran ay hindi na humaharap ng mag-isa sa ilalim ng banta ng isolasyon. Sa kabilang panig ng mundo, ang implikasyon ng alyansang ito ay nararamdaman din sa larangan ng digmaan sa silangang Europa. Ang Russia, habang pinalalakas ang ugnayan sa Iran, ay patuloy na nagpapalawak ng kontrol sa Ukraine. Sa loob lamang ng isang linggo ng matinding bakbakan, iniulat ng Moscow ang pagkakaagaw ng 4 na bagong komunidad sa silangan at timog na bahagi ng Ukraine. Ang mga tropang Ruso ay nagpapatuloy sa kanilang agresibong operasyon sa Kharkiv, Zaporizhia at iba pang madiskarteng direksyon. Ang mga ulat ng mahigit sa 2,800 kaswalti sa panig ng Ukraine sa loob lamang ng 7 araw ay nagpapakita ng bagsik ng opensibang ito. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga pag-atake sa lupa at ang paggamit ng mga tumpak na armas at drone sa mga infrastrukturang militar ay nagpapakita ng isang sistematikong pagpapahina sa depensa ng Ukraine. Hindi lamang sa direktang digmaan nakatuon ang pansin, kundi pati na rin sa ekonomiya at enerhiya na ginagamit na ngayon bilang mga sandata sa geopolitika. Isang malaking krisis ang sumiklab sa gitna ng Europa nang maputol ang daloy ng langis mula sa Russia patungo sa Hungary sa pamamagitan ng Druzhba Pipeline. Binansaga ng Budapest ang pangyayaring ito bilang isang sinasadyang gawa ng Kyiv upang gipitin ang seguridad sa enerhiya ng Hungary. Ang tensyong ito sa pagitan ng Hungary at Ukraine ay naglalantad sa lumalalim na lamat sa loob ng European Union.
Habang ang Brussels ay nagsisikap na panatilihin ang pagkakaisa sa pagsuporta sa Ukraine, ang mga bansa tulad ng Hungary sa ilalim ni Viktor Orban ay nagsisimulang magtakda ng sarili nilang mga kondisyon upang protektahan ang kanilang pambansang interes. Ang enerhiya ay naging mitsa ng isang bagong hidwaan na lumalagpas sa mga hangganan ng digmaan. Ang desisyon ng Hungary na harangan ang pagpasok ng Ukraine sa European Union ay isang direktang bunga ng panganib na nakikita ni Orban. Ang pagtanggap sa Kyiv ay nangangahulugan ng pagkaladkad sa buong bloke sa isang permanenteng sigalot militar na walang malinaw na katapusan. Para sa Budapest, ang seguridad sa enerhiya at ang proteksyon ng mga mamamayang Hungarian sa Transcarpathia ay higit na mahalaga kaysa sa anumang pangako ng pagkakaisa mula sa Brussels. Ang hidwaang ito ay hindi lamang tungkol sa langis kundi tungkol sa kinabukasan ng European Union at ang kakayahan nito na gumana sa gitna ng magkakaibang interes ng mga miyembrong estado nito. Ang bawat banta sa daloy ng murang enerhiya mula sa silangan ay nagdudulot ng kagyat na epekto sa ekonomiya ng gitnang Europa na nagpapataas sa presyo ng bilihin at nagpapahina sa katatagang politikal. Samantala, sa hilagang bahagi ng Europa, ang Finland ay humaharap din sa sarili nitong krisis sa enerhiya na nagpapakita ng kahinaan ng mga bansang umaasa sa iilang mapagkukunan ng kapangyarihan. Ang biglaang paghinto ng Olkiluoto 2, isang pangunahing nuclear reactor, ay nagdulot ng pagkalahog ng 1/3 ng supply ng kuryente ng bansa. Sa loob lamang ng ilang araw, ang presyo ng kuryente sa Finland ay tumalon ng 17 beses na nagdulot ng malaking dagok sa mga industriya at sambahayan. Ang pangyayaring ito ay nagbukas muli ng diskusyon tungkol sa panganib ng pagputol sa ugnayang pang-enerhiya sa Russia nang walang sapat at matatag na alternatibo. Ang kasaysayan ng pagkansela ng mga proyektong nuklear sa pagitan ng Finland at Rosatom ay naging isang mahalagang aral sa mga estratehikong pagkakamali na nagreresulta sa kasalukuyang kawalang katiyakan. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay magkakaugnay sa isang malaking estratehikong tela. Ang paglakas ng ugnayang militar sa pagitan ng Russia, China at Iran ay lumilikha ng isang bagong poste ng kapangyarihan na naglalayong hamunin ang dominasyon ng Estados Unidos at ng NATO. Sa pamamagitan ng mga modernong kagamitan tulad ng Sukhoi Su-35 na fighter jets at mga advanced na sistema ng air defense, binabago ng Iran ang balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan. Hindi na lamang ito isang usapin ng lokal na tensyon, ito ay isang pandaigdigang pagbabago kung saan ang mga bansa ay napipilitang pumili ng panig o bumuo ng sarili nilang mga independenteng alyansa upang mabuhay. Ang mabilis na pagsasama-sama ng teknolohiya, armas, at estratehikong intelligence sa pagitan ng Moscow at Tehran ay nagpapahiwatig na ang mga susunod na dekada ay paghaharian ng kompetisyon sa pagitan ng mga nagbabanggaang pananaw sa pandaigdigang seguridad. Habang ang mundo ay nakatitig sa Strait of Hormuz at sa mga kapatagan ng Ukraine, ang mga estratehikong aral ay malinaw. Ang seguridad ay hindi na maaaring iasa sa iisang alyansa o iisang mapagkukunan ng enerhiya. Ang kakayahan ng isang bansa na mapanatili ang soberanya nito sa gitna ng mga krisis ay nakasalalay sa pagkakaroon ng matibay na utos at kontrol, tulad ng ipinapakita ng Ilyushin Il-80 at sa katalinuhan sa pag-navigate sa pagitan ng mga naglalakihang kapangyarihan. Ang pandaigdigang kaayusan ay nasa gitna ng isang radikal na muling pagsasaayos, at ang bawat bansa, kabilang ang mga nasa Southeast Asia, ay dapat matutong magbasa sa mga galaw na ito upang mapangalagaan ang kanilang sariling kinabukasan. Ang seryosong tanong na kinakaharap ng lahat ay kung ang mga hakbang na ito ay paraan lamang ng rande o pagpigil sa mas malaking digmaan o kung ito na ang mga huling paghahanda para sa isang pandaigdigang komprontasyon. Ang presensya ng Ilyushin Il-80 sa Tehran ay maaaring magsilbing isang stabilizer na pumipigil sa unilateral na pagkilos ng Washington o maaari itong maging mitsa na magpapasiklab sa isang apoy na hindi kayang apulahin ng sinuman. Sa bawat paglipas ng araw, ang mga linya sa mapa ay nagbabago, ang mga alyansa ay tumitibay, at ang mundo ay naghihintay kung sino ang unang kukurap sa larong ito ng mataas na panganib. Ang realidad ng modernong geopolitika ay wala ng puwang para sa pagkakamali, at ang bawat desisyon ay may kaakibat na bigat na kayang baguhin ang takbo ng kasaysayan ng sangkatauhan.
Sa huli, ang seguridad ng isang rehiyon ay nakaugnay sa katatagan ng buong mundo. Ang krisis sa Druzhba pipeline sa Hungary, ang blackout sa Finland at ang tensyon sa Strait of Hormuz ay mga paalala na ang globalisasyon ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, kundi tungkol din sa pagbabahagi ng mga panganib. Ang mga bansa ay dapat maging handa sa posibilidad ng mabilisang pagbabago sa supply ng enerhiya at sa biglaang pagsiklab ng digmaan. Ang neutralidad ay nagiging mas mahirap panatilihin kapag ang mga dambuhala ay nagsimulang magbanggaan sa iyong bakuran. Ang kinabukasan ng pandaigdigang kaayusan ay nakasulat na ngayon sa mga himpapawid ng Iran at sa mga dagat ng Hormuz, kung saan ang teknolohiya at determinasyon ay nagtatagpo upang hamunin ang lumang mundo. Ang balanse ng kapangyarihan ay hindi na lamang nakadepende sa dami ng sundalo, kundi sa bilis ng impormasyon at sa tatag ng mga sistema ng komunikasyon. Ang pagpapakita ng Russia ng kanilang kakayahan sa utos at kontrol sa labas ng kanilang sariling teritoryo ay isang babala na ang kanilang kapangyarihan ay kayang lumampas sa anumang hangganan. Habang ang NATO ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang serye ng mga base sa silangang Europa, ang tugon ng silangan ay nagiging mas sopistikado at mapanghamon. Ang sining ng digmaan sa 21 siglo ay tungkol sa pagkontrol sa naratibo, sa enerhiya at sa teknolohiya bago pa man pumutok ang unang baril. Ang bawat hakbang, bawat pagsasanay militar at bawat kasunduan sa armas ay bahagi ng isang mas malaking estratehiya na naglalayong muling itakda kung sino ang tunay na namumuno sa mundo. Sa pagpapatuloy ng ating pagsusuri, ang pagdating ng Ilyushin Il-80 sa Tehran ay nagsilbing mitya para sa isang mas malawak na reaksyong militar at politikal na lumalampas sa mga hangganan ng Iran. Ang presensya ng teknolohiyang ito ay agad na sinundan ng pagpapatibay sa tinatawag na Axis of Resistance sa pamamagitan ng konkretong pakikipagtulungan sa larangan ng depensa. Sa ilalim ng banta ng mga bagong parusa mula sa Washington, ang Iran ay hindi umatras. Sa halip, mas pinahigpit nito ang ugnayan sa Moscow sa pamamagitan ng pagpapabilis sa mga kasunduan para sa Sukhoi Su-35 na mga modernong fighter jets at Mi-28 na mga attack helicopter. Ang mga kagamitang ito ay hindi lamang karagdagan sa arsenal ng Iran, kundi isang fundamental na pagbabago sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang kanilang himpapawid at magsagawa ng mga operasyong rande laban sa anumang panlabas na banta. Ang pagbabagong ito sa balanse ng kapangyarihan ay nagtulak sa NATO na seryosong suriin muli ang kanilang estratehiya sa sapa ng silangang Europa at gitnang silangan. Sa bawat radar na umiikot at bawat satellite na nakatutok sa rehiyon, malinaw ang nakikita ng mga analista sa kanluran. Ang Iran ay nagiging isang kuta ng teknolohiyang Ruso at Chinese. Ang pagsasanib ng mga sistema ng radar, electronic warfare, at data sharing sa pagitan ng tatlong bansa ay lumilikha ng isang digital shield na nagpapahirap sa anumang planong pang-atake na dati ay itinuturing na madali ng mga general sa Pentagon. Ang bawat paggalaw ng Ilyushin Il-80 ay tinitingnan bilang isang pagsubok sa kakayahan ng Estados Unidos na panatilihin ang kanilang impluwensya sa rehiyon sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump. Habang lumalalim ang kooperasyong ito, ang tensyon sa karagatan ay umabot na rin sa isang mapanganib na antas. Ang mga pinagsamang pagsasanay sa Strait of Hormuz ay naging isang teatro ng lakas kung saan ang mga barkong pandigma ng Russia at China ay naglalayag kasabay ng mga mabilis na atake ng mga bangka ng Iran. Ang mensahe sa pandaigdigang merkado ng enerhiya ay nakababahala, ang daloy ng langis ay nakadepende sa katatagan ng alyansang ito. Ang anumang maling hakbang sa diplomasya ay maaaring magresulta sa pagkakandado ng kipot na magdudulot ng isang pandaigdigang krisis sa ekonomiya na lulumpo sa mga bansa mula Asia hanggang Europa. Ang Strait of Hormuz ay hindi na lamang isang geographical na punto, kundi isang estratehikong sakal na hawak ng bagong alyansang ito. Sa kabilang dako, ang sitwasyon sa Ukraine ay nagpapakita ng isang madilim na refleksyon ng mga kaganapan sa gitnang silangan. Ang tagumpay ng Russia sa pag-agaw ng 4 na bagong komunidad ay nagpapakita ng kanilang kakayahang magpanatili ng mataas na antas ng operasyong militar sa kabila ng mga parusa. Ang paggamit ng mga tumpak na armas laban sa mga dipo ng gasolina at transportasyon ng Ukraine ay naglalayong putulin ang mga linya ng supply bago pa man makarating ang mga bagong kagamitan mula sa NATO.
Ang bilang ng mga kaswalti na umabot sa 2,800 sa loob ng isang linggo ay isang brutal na paalala ng halaga ng digmaang ito. Ang bawat sentimetro ng lupang nakuha ng Moscow ay nagpapatibay sa kanilang posisyon sa anumang darating na usapang pangkapayapaan, na pinipilit ang Kiev na humarap sa isang realidad na ang kanilang teritoryo ay patuloy na nababawasan. Ang epekto ng tensyong ito ay direkta ring tumama sa puso ng Europa sa pamamagitan ng Druzhba Pipeline. Ang akusasyon ng Hungary laban sa Ukraine sa pagharang ng daloy ng langis ay nagdulot ng isang diplomatikong bagyo sa loob ng Brussels. Para sa mga Hungarian, ang langis mula sa Russia ay hindi lamang usapin ng negosyo, kundi usapin ng pambansang kaligtasan. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa loob ng Hungary ay nagbabadya ng kawalan ng katatagan sa politika ni Viktor Orban. Ang insidenteng ito ay naglantad sa kahinaan ng Europa, ang kanilang pagtitiwala sa mga infrastrukturang tumatawid sa mga zone ng digmaan. Ang Druzhba Pipeline na dating simbolo ng koneksyon ay isa na ngayong simbolo ng pagkakahati-hati. Dahil dito, ang Hungary ay nagsimulang gumawa ng mga radikal na hakbang upang protektahan ang kanilang sarili. Ang pagpapalakas ng kanilang reserba sa ginto at dayuhang salapi, pati na rin ang modernisasyon ng kanilang sariling depensa ay nagpapakita na ang Budapest ay hindi naganap na nagtitiwala sa proteksyon ng European Union. Ang banta ni Orban na harangan ang lahat ng tulong sa Ukraine ay isang malakas na leverage na naglalagay sa Brussels sa isang mahirap na sitwasyon. Paano pananatilihin ang pagkakaisa ng bloke kung ang isa sa mga miyembro nito ay nakararamdam na ang kanilang seguridad sa enerhiya ay isinasakripisyo para sa interes ng ibang bansa? Ito ang tanong na nagpapahina sa bawat pagpupulong sa European Council. Kasabay nito, ang krisis sa Finland ay nagbigay ng isang babala sa buong mundo tungkol sa panganib ng mabilisang pagbabago sa estratehiya sa enerhiya. Ang pagbagsak ng Olkiluoto 2 at ang kasunod na pagtalon ng presyo ng kuryente ng 17 beses ay nagpapatunay na ang pagputol sa ugnayan sa Russia ay may napakataas na halaga. Ang Finland, na dati ay may matatag na supply, ay nakaranas ng isang energy shock na yumanig sa kanilang mga industriya. Ang mga pabrika ay napilitang tumigil at ang mga mamamayan ay humarap sa mga bill na hindi nila kayang bayaran. Ang kabiguang ito sa sistema ng enerhiya ay nagpapakita na ang mga alternatibong mapagkukunan ay hindi pa sapat upang punan ang puwang na iniwan ng Russian energy. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang pandaigdigang pattern, ang paggamit ng lahat ng aspeto ng pambansang kapangyarihan militar, enerhiya at ekonomiya upang baguhin ang status quo. Ang Russia, China at Iran ay tila nagtutulungan upang lumikha ng isang bagong sistema ng seguridad na hindi kontrolado ng kanluran. Ang Ilyushin Il-80 sa Tehran ay ang pinakamataas na simbolo ng koordinasyong ito. Hindi lamang ito isang eroplano, ito ay isang lumilipad na babala na ang panahon ng unipolar na mundo ay tapos na. Ang bawat bansa ay kailangan na ngayong timbangin ang kanilang mga alyansa sa isang mas pragmatikong paraan. Ang epekto sa pandaigdigang merkado ng pananalapi ay hindi rin dapat balewalain. Ang silent currency war ay nagsimula na habang ang Moscow at ang kanilang mga kasosyo ay unti-unting lumilipat sa paggamit ng mga lokal na salapi sa halip na dolyar para sa kanilang mga transaksyon sa enerhiya. Ang bawat barel ng langis na binabayaran gamit ang ruble o yuan ay isang bawas sa kapangyarihan ng petrodollar. Ang estratehiyang ito ay naglalayong gawing hindi epektibo ang mga parusa ng Estados Unidos sa katagalan. Ang mundong ating ginagalawan ay patungo sa isang multipolar na sistema kung saan ang kapangyarihan ay nakakalat sa iba't ibang rehiyon at ang bawat isa ay may sariling mga patakaran at interes. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mamamayan sa iba't ibang panig ng mundo ay nagmamasid ng may pangamba. Ang bawat balita ng pag-atake sa Ukraine o pagsasanay militar sa Hormuz ay nagdadala ng takot sa posibleng pagsiklab ng mas malaking digmaan. Ngunit para sa mga lider sa Moscow at Tehran, ito ay isang laro ng katatagan at pasensya. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagpapakita ng sapat na lakas at pagkontrol sa mga pangunahing supply ng mundo, mapipilitan ng kanluran na tanggapin ang bagong realidad. Ang Ilyushin Il-80 ay nananatiling nakahanda, isang utak na handang gumana sa gitna ng apoy, habang ang mundo ay naghihintay sa susunod na galaw sa mapanganib na larong ito.
Ang susunod na yugto ng krisis na ito ay magdedepende sa kung paano tutugon ang Administrasyong Trump sa mga lantarang hamon na ito. Ang pagpili sa pagitan ng diplomatikong kompromiso o higit pang militarisasyon ang magtatakda kung ang mundo ay patungo sa isang panahon ng malamig na kapayapaan o isang mainit na digmaan. Ang mga piraso sa chessboard ay nakalatag na at ang bawat isa ay may nakatagong layunin na unti-unting mabubunyag sa ating pagpapatuloy. Sa huling bahagi ng ating malalim na pagsusuri, ating titingnan ang mas malawak na implikasyon ng mga kaganapang ito at ang direksyong tinatahak ng pandaigdigang seguridad. Ang presensya ng Ilyushin Il-80 sa Tehran at ang mga tagumpay ng Russia sa larangan ng digmaan sa Ukraine ay hindi lamang mga hiwalay na insidente. Ang mga ito ay bahagi ng isang sistematikong pagbuwag sa lumang kaayusan. Ang utak ng digmaan na lumilipad sa kalangitan ng Iran ay nagsisilbing pundasyon ng isang bagong estratehikong arkitektura na nag-uugnay sa silangang Europa patungo sa gitnang Asya at hanggang sa Pasipiko. Habang ang Iran ay ganap na sumasama sa network ng seguridad ng Eurasia, ang bansa ay hindi na lamang isang rehiyonal na aktor, kundi isa ng mahalagang haligi sa isang alyansang humahamon sa impluwensya ng Estados Unidos. Ang pagbabagong ito ay lalong nagiging malinaw sa usapin ng teknolohiya at armas. Ang paglipat mula sa simpleng konsultasyong politikal patungo sa malalim na integrasyong militar sa pagitan ng Russia at Iran ay nagpapakita ng isang pangmatagalang pangako. Ang pagpasok ng mga makabagong radar electronic warfare systems at ang integrasyon ng real-time data sharing sa pagitan ng Moscow, Beijing at Tehran ay nagbubuo ng isang depensibang pader na mahirap tibagin. Para sa Iran, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng suporta ay nagbibigay ng mataas na kumpiyansa sa anumang negosasyong diplomatiko. Hindi na sila humaharap sa Washington mula sa posisyon ng kahinaan, kundi bilang isang bansa na may sapat na strategic depth at mga makapangyarihang kaalyado na handang tumugon sa anumang oras. Sa kabilang banda, ang Europa ay nahaharap sa isang masakit na katotohanan. Ang kanilang seguridad sa enerhiya at katatagan sa ekonomiya ay nananatiling marupok. Ang krisis sa Finland at ang tensyon sa pagitan ng Hungary at Ukraine dahil sa Druzhba pipeline ay nagpapakita na ang paghiwalay sa mapagkukunan ng Russia ay may kaakibat na destabilisasyon. Ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang banta ng deindustrialisasyon sa Northern Europe ay naglalagay ng matinding presyur sa mga lider ng European Union. Ang tanong ay hindi na lamang kung paano tatalunin ang Russia sa Ukraine, kundi kung paano ililigtas ang ekonomiya ng Europa mula sa isang mahabang panahon ng paghina. Ang energy shock na naranasan ng Finland ay isang babala na. Ang mga pagkakamali sa estratehikong pagpaplano ay may kagyat at brutal na epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Sa harap ng ganitong mga hamon, ang papel ng diplomasya ay tila nagiging isang laro na lamang ng pag-ulila sa oras. Habang ang mga lihim na pag-uusap para sa posibleng partial ceasefire ay lumulutang, ang realidad sa ground ay nagpapakita ng kabaligtaran. Ang Russia ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang kontrol at ang Iran ay patuloy na nagpapatibay ng kanilang mga base. Ang mundo ay tila pumasok na sa isang yugto kung saan ang lakas ng militar ang siyang tanging mabisang wika sa negosasyon. Ang Ilyushin Il-80 sa Tehran ay ang pinakamalinaw na simbolo ng laging nakahandang command and control sa gitna ng isang pandaigdigang krisis. Ito ay nagpapakita na ang Russia ay handang pumasok sa isang labanan na hindi lamang limitado sa kanilang hangganan, kundi sa anumang dako kung saan ang kanilang mga estratehikong interes ay nanganganib. Para sa mga bansa sa Southeast Asia at sa iba pang bahagi ng mundo, ang aral mula sa krisis na ito ay ang kahalagahan ng pagkakaiba-iba o diversification. Ang labis na pagtitiwala sa iisang alyansa o iisang mapagkukunan ng enerhiya at teknolohiya ay isang panganib sa pambansang seguridad. Ang kasalukuyang tunggalian sa pagitan ng mga dambuhala ay nagpapatunay na ang mga supply chain, daluyan ng enerhiya, at mga sistema ng komunikasyon ay ang mga tunay na modernong battlefield. Ang bawat bansa ay dapat matutong magbalanse sa pagitan ng mga naglalakihang kapangyarihan nang hindi isinasakripisyo ang sariling soberanya. Ang pragmatismo ay naging mas mahalaga kaysa sa ideolohiya sa isang mundong mabilis na nagbabago ang balanse. Ang hinaharap ng pandaigdigang kaayusan ay nakasabit ngayon sa isang manipis na sinulid.
Ang anumang maling kalkulasyon sa Strait of Hormuz, isang hindi inaasahang pag-atake sa mga infrastruktura ng enerhiya sa Europa o ang lalong paglala ng labanan sa Ukraine ay maaaring magtulak sa mundo sa isang point of no return. Gayunpaman, ang mismong rande o deterrence na hatid ng mga makapangyarihang armas tulad ng Ilyushin Il-80 ay maaari ring magsilbing puwersa na pumipilit sa lahat ng panig na kumilos ng may matinding pag-iingat. Ang balanse ng takot ay muling nagiging pundasyon ng isang marupok na kapayapaan. Bilang pagtatapos, ang ating nasaksihan ay ang pagbubukas ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng tao. Ang pagbangon ng isang multipolar na mundo ay hindi magiging madali o payapa. Ito ay mapupuno ng mga krisis sa enerhiya, mga digmaang pang-ekonomiya at mga lokal na hidwaan na may pandaigdigang epekto. Ang Ilyushin Il-80 sa Tehran, ang Druzhba pipeline sa Hungary at ang mga guho sa Ukraine ay pawang mga saksi sa pagtatapos ng isang panahon at ang pagsilang ng isa pa. Ang kakayahan ng sangkatauhan na umiwas sa isang ganap na pagkawasak ay nakasalalay sa katalinuhan ng mga lider at sa tibay ng mga bansa na harapin ang katotohanan ng bagong geopolitika. Ang laro ng kapangyarihan ay patuloy na iikot, at ang mga mata ng mundo ay mananatiling nakatutok sa mga sentro ng utos at kontrol na magdedesisyon sa ating kolektibong kinabukasan. Sa bawat paglipad ng utak ng digmaan, isang paalala ang ibinibigay. Ang kapayapaan ay hindi lamang ang kawalan ng digmaan, kundi ang pagkakaroon ng isang matatag na balanse kung saan walang iisang panig ang may kakayahang diktahan ang tadhana ng lahat. Sa mundong ito ng mabilis na pagbabago, ang tanging katiyakan ay ang patuloy na kompetisyon para sa kontrol, seguridad at kaligtasan sa gitna ng nagbabagang pandaigdigang entablado. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsunod sa espesyal na ulat na ito. Manatiling mapagmatyag dahil ang bawat kaganapan sa kabilang panig ng mundo ay may epekto na maaaring umabot hanggang sa ating sariling mga pampang. Ito ang inyong senior editor nag-uulat para sa isang mas malalim at lohikal na pag-unawa sa ating mundo.